Ang magandang hapon po sa ating lahat. Linggo ng hapon. Yan, dito kami namamahinga pagka pananghali. Presko kasi dito. Masa bahay ka niyan, naku, hindi ka mapakali sa sobrang init. Kahapon pininturahan ko to, ay minasilya ko to. Ayan, CR. Nakalkal ko itong skim coat dito na tira ko. Stock na to. Buti pwede pa. Tagal na nito, may 1 taon na yata. Yan o, buti hindi nanigas. Pero marami na rin namumuo. Nilusaw ko lang sa kamay. Yan o, nabatahan ko itong labas tsaka yung loob. Yan. Tinuloy ko lang ngayon yan. Lumiwanag o. Yan, tumi. Ito kasing isang timba. Meron tirang konting yan o. Sayang naman hugasan ko sana nung baka kung may konting laman pa. Kaya tinabi ko. Tapos naalala ko yung skim coat na yon. Yan, pinahid ko muna rito. Kahit pa lang, pahapyaw-hapyaw lang. Pwede na yan. Ay, naku. Tuloy nga pala yung project natin bukas dun sa yung sinasabi ko na maliit na kwarto. Pinuntahan ko rin yung kahapon ng umaga. Yun, nag-usap na kami nung nagpapagawa. Ayan, nagkasundo na rin. Bali, isang maliit na kwarto, papalitan lang yung yung ceiling. Maliit lang, 8 by 11 feet lang. 8 feet by 11 feet yung haba. So may existing na ceiling yon, plywood. Sabi niya wag na raw tanggalin, ipatong na lang yung ilalagay na panibago. Tapos gusto niya plywood na lang din. Nasuggest ko sana tanggalin yung luma para wala na raw mga kalat-kalat. Patong na lang daw kasi yung doon sa kabilang kwarto ganda ang ginawa. Kasi yun yung kung yung nang gusto niya, isundin na lang natin. Tapos yung closet, yung sinasabi ko na inana, yun tatanggalin yun. Papalitan ng built-in. Yun ang medyo matrabaho natin gagawin. Bali lang, yung ceiling tsaka yung closet. Tapos yung pinto, yung hamba niya na rin, inanay. So pinapapalit niya na yung hamba ng konkreto. So kakantuhin lang naman yun. Kakanto pa tayo. Tapos siya nang bahalang bumili ng ng pinto. Install lang natin. So yun lang, konti lang siguro, matagal na sa mga let's say 1 week. Yung sa pintura hindi pa kami nagkasundo. Tanong niya muna raw sa anak niya. Bali puro rough lang muna yon. Wala pang finish na pintura or varnish. So bukas pupuntahan ko at makabili na ng materyales. Hindi ko alam nito kung sino isasama ko. Kailangan ko ng kahit isang helper lang. Yan, si Black Ninja na lang daw. Okay. Isang drum na kape. Pa kasi babaklas ng hamba tsaka yung lumang closet. Luma na yung bahay. Actually yung mga lumang bahay na sinauna. Siguro mga 80s pa yung bahay na yun. 80s o 90s, early 90s siguro, mga ganun. Mababa yung alam nyo yung mga bahay noon. Mababa yung mga mga balangkas, mga bubong. Mababa lang din yung ceiling syempre. Namumuti ako. After Holy Week na raw kukunin yata itong mais nila kuya dito. Barado yung mais, napakamura. 10.80 lang daw yung per kilo. Napakamura. Baha daw sa
baha daw sa hybrid sa dami nung nagtanim. Yung mga iba raw ayaw na ngang kumuha dahil sobrang dami. Igigi pa nung nakaraang, di ba magkano kasi yung ano, umabot ng 13 ba, 14 per kilo nun, di ba bumili tayo ng ano. Ngayon 1080. 12 yata yung binili natin dyan. 12 pesos. Yung huli mataas yun, nasa 14 yata yun eh. Kaubos na nun eh. Good morning. Ang galing, umulang kagabi. Tingnan nyo, presko. Kaso di gaanong malakas at di gaanong nagtagal. Sakto lang naman. At least nabasa yung lupa, naalis yung alikabok, nahugasan yung mga halaman. Sarap magwalis niyan ha, no? Bumaba yung ano, bumaba yung naglilimlim dito. Init-init, dami pa ng itlog. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nagbistay na ako ng buhangin ko kahapon dito. Yung pang ano natin, pangkakant doon sa ano, hamba. Konti lang naman. Talagay ko yung isang ano, sasapat na eh. Isang sako. Kaya dinagdagan ko pa rin para sigurado. Pumresko. Dito hindi magaanong nabasa oh. Ay, lalim to yun oh. At least na presko yung mga halaman. Ayan, nandito tayo sa ating maliit na project na gagawin. Mga gamit natin. Ayan na, so ito yung bale. Yung kisame na ano na, lumang luma na. Tapos yun yung closet. So, tatanggalin natin to. Ito yung hamba ko, yan tinanggal ko yung pinto. Tingnan nyo naman oh. Tira na lang ng anay. Ito yung i-build up natin yan. Ipa-flush na natin dito. Tapos ito po yan oh. Pinamamahayan ng mga ipis. Finrayman ito. Finrayman nila, tapos 1/4 ng plywood ang ginamit. Mga ano ba, old style, hindi plyboard ang ginamit. Tapos ayan, sliding siya ano lang, improvise. Ayan yung pang liston lang ginawa, pinaka guide niya. So walang roller, wala siyang roller at saka guide sa taas, kanal lang yan o. Yan o, 2x2 yung pang frame mo. Yan. So babaguhin na natin yan, yung modern ano na, modern style. So bali yung hangeran yan pa rin. So doon natin siguro ilagay yung hangeran, tapos dito yung mga shelves. Tapos meron siyang 3 drawer sa baba. Ah, 11 po. Yan, napundo ako na itong isang kabiyak. Yan, bago tayo umalis, bumili ng materyales para matutuyo. Yan, nakabalik na.
napuruhan ko na itong ano, isang side. So ako, technique ko dito, hindi ako nagtatansi, bara ginagamit ko. Ayan. Tapos yung una, pupuruhan ko. Pagka kinakanto ko, pinupuro ko yan eh. Tapos yung unang ano, saka ko lalagyan ng ano yan, basyada mamaya. Yung kabila naman, kulang yung bara eh. Tanggalin ko na ito muna habang nagpapatuyo. Yan o, yung tira ng anay o, tinan nyo. Pero wala na yung anay. Wala pa ako nakikita. Tira na lang nila ito. Meron pa siyang plexiglass dito yo. Yan o. Naku po. Okay, yan, natapos ko na yung hamba. Tinamaan to. Okay. Ano na lang yan, skim coat na lang, bahala dyan. Pati yung taas na finish ko na, pero bukas ko natatanggalin ito. Medyo makapal-kapal eh, baka malaglag. Bukas pag natuyo, saka ako na lang tanggalin. Tapos yan yung quarter C, tinanggal ko na rin, paikot. Yan. 3 plywood lang ang uubusin ito. Tapos ito, nakuha ko na rin yung layout niya para makating na. Yan, solo na naman, nagsusolo na naman sa project. Tara, Boss Marlon kailangan dito, pintor. Okay, tara. Yan, ito yung mga gamit.
Nandito na ako. Ito na yung ating materials para sa closet. Bali 6 na plyboard. Yan, so laging plyboard ang gamit ko. Ayoko yung plywood na yung made in China. Puro yun, staple sa loob at saka semento. Yan, pagdating ko nagbabalahibo ng mga manok si Mahal. Kita niya daw malungkot. Ngayon pala yan, may tama ng baril yan. Hindi naman kagat ng aso yan. Kung kagat ng aso yan, marami. Tsaka kompleto yung balahibo. Pagka aso kasi maano yung balahibo yan. May kumana dito na magala. Tingnan natin yung mga manok, baka kulang na. Shoutout sa mga hunter dito. Yan, ako. Huwag lang kayong papahuli. May kalalagyan kayo. Nakadali tayo. Buti na lang nakauwi pa. Nakita ni Mahal na nakalugmok daw. Tapos nilagay niya dito, nangitlog pa nga nung nilagay niya dito sa karmatilya. Saan yung itlog niya? Buti na niya. Nung nilagay ni Mahal doon, nangitlog masama na pakiramdam Alam ko, may sakit. Taba taba. Dilaw yung Yung pa naman yan, yung Rhode Island. Nagpakain ka na ng manok? Tignan mo kung dapat wag ka nga alis dito. Dapat laging may tao dito. Maraming itlog walang iya. Pa yung natsyempuhan nila. Laki pa naman na dahil Rhode Island yan Walang tigil yan sa kakaitlog. Dire-diretso, hindi naglilimlim yan Basta itlog lang ng itlog yan. Daming itlog naka na siya kanina. Pangitlog na. Ayan, may upcoming bukas Araw-araw yan kaya minsan every other day. Mga tao talaga naman. Kakarating kasi sila doon Yun sa may tabing kalsada doon. Minsan may mga naghahunting kasi talaga dito na namamaril. Wala kami kanina dito, kaninang umaga. Ayan, na-set up ko na yung ating table sa rito. Meron akong tirang plyboard. Tinato ko para ma-extend yung ating table. Para di mahirap mag-cutting. Kape muna tayo. Overtime tayo ngayon. Dapat kasi matapos yun bago mag Lunes Santo. O mahal na araw. Carioca.
Nakapagtabas na ako ng mga flyboard. So yun yung lapad ng ano natin, bali 57 siya. Gawin ko lang sa ng 55, kaso yung tiles hindi pala sagad dun hanggang dun sa ano, dun sa nakatago. So kung hanggang saan lang yung dati, hanggang dun lang yung tiles, kaya yun lang susundin din natin. Yan, 57. Tapos kanina nung nilayout ko yun doon, wala siya sa eskwala, bali 2 cm difference. Ayan o. So ito yung susundin natin, yung wall doon. Nag-layout na kanina para makuha na kagad yung ano niya, yung eksaktong tabas niya. Ito yung eskwala, ito. Tapos ito yung nawala. So dito magbabawas ng 2 cm. Tapos yung haba niya 215. Ayan, 215. Yung taas niya 7 feet. 210 pala, 210. Sorry. 210 by 215. Okay, time check tayo. Ang oras na? May alas 6 na. 7 na raw. Overtime overtawad. Ayan, na-assemble ko na yung sa may drawer. Tapos mayroong baseboard dito na 75mm. Maripapatong ko na lang doon. Tapos kakaroon pa siya ng partition dito. Tapos yung sa side niya itatapal dito. Ayan, kaya wala pa dito. Buo na yon yung siding niya. Nandun nakatabas na rin yon. So doon na i-assemble yun. Ayan. Tapos bukas yung drawer naman ang yan ko assemble. Ito lang medyo matrabaho yung mga ano, diretsuhan lang yan, tsaka yung mga shelves puro cutting lang naman yun. Kaya inuna ko to, ito yung matrabaho yan, ipapatong na lang yan sa pinaka baseboard nya. May kinat na akong mga baseboard yan. Ito yan, pang baseboard natin yan. 75. Okay. Ilang oras yung overtime ko niyan? Ilang oras na? 7:08. Ha? 7:08 na. 7. Ilan yung overtime ko niyan? 2 oras lang? 6,000 kada oras. Huh? Tabi muna namin dun sa ano, sa bodega. Ay, putulin ko na po muna yung vlog natin sa araw na to. Ito paano, naka rami-rami tayo. Solo project na naman tayo. Bukas yung pag ano naman, kisame. Dadala tayo ng scaffolding bukas. Ayan, tutok lang po. Hanggang sa muli. Bye bye. Ingat po tayo lagi. God bless us all.